Hanggang sa susunod na linggo, maisusumiti na raw ng Department of Public Works and Highways ang listahan at estado ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon, gaya ng ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Layo nito, malaman kung alin ang mga proyektong pinagkakitaan lamang ng mga tiwaling individual. Nakatutok si Joseph Morong. Sa mga nangungurakot sa mga proyektong dapat ay pangontra sa baha, mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan, isusumite nila hanggang sa susunod na linggo ang hinihinging listahan ng Pangulo ng mga flood control project sa nakalipas sa 3 taon. Dito tutukuyin alin ang mga natapos ng maayos at alin ang mga ghost project lamang. Status of completed projects, whether they're still standing or medyo ba na damage, papakita namin, it will be open to public. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, aabot sa 1 trilyon ang budget ng DPWH para sa mga flood control projects base sa mga General Appropriations Act mula 2023 hanggang 2025. O lampas 300 billion pesos yan kada taon. Pero bakit pa rin? Sa 2023 COA Audit Report, sinabing may ilang foreign-assisted flood control projects ang naaantala ang implementasyon. Tulad ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project na magpapalalim sana sa Pasig at Marikina River para hindi ito umapaw. Metro Manila Flood Management Project na magre-rehabilitate ng mga drainage system sa Kamaynilaan. Ang Cavite Industrial Area Flood Risk Management Project at Cagayan de Oro Flood Risk Management Project. Paliwanag ng DPWH na antala ang ilang proyekto dahil na-delay o nabawasan ng pondo para rito. We have been already cautioned by the lending institutions actually because napapansin daw nila that the appropriations that we are putting into these projects are not adequate actually to sustain the momentum of implementation. Ayon sa DPWH, isa sa mga suliranin nila ay yung mga programa na hindi dumaan sa National Expenditure Program o NEP ng pamahalaan. Kumakain daw ito sa pondo ng ilang mga proyektong existing na dahilan para ma-delay ang ilan sa mga ito. Dapat kasi ang mga flood control project dadaan sa Regional Development Council na magre-rekomenda ng proyekto sa DPWH. Na siya naman maglalagay nito sa proposed budget o National Expenditure Program na isusumite sa Kongreso. Pero ayon kay Bonoan, pagdating sa Kongreso, Maraming dagdag nga, yun ang sinasabi ng Presidente, maraming dagdag. kung saan galing yan? Yeah, and to the detriment of the program of the President na hindi dumaan sa amin for vetting o for preparation. So, Saan galing? ito na nga yung pinag-uusapan. Alam mo naman, Congress has the power of the purse and dito na yung mga additional items. Sa budget para sa 2025 nga, 16.72 billion pesos para sa mga flood control project ang vinito o tinanggihan ng Pangulo. Sa kanyang State of the Nation address, nagbabala ang Pangulo sa Kongreso na tatanggihan niya ng buo ang anumang budget na naglalaman ng alokasyong hindi naaayon sa National Expenditure Program. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.